Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa pagdalo dito sa event ng Lira, ang panayam na Siyam-Siyam o serye ng panayam na tinatawag na Siyam-Siyam. Salamat sa mga masipag na organisador mula sa Pangulo, kay Alvin, at sa mga bagong kasapi na hindi ko pa nakikita na ng personal. Salamat sa inyo. Salamat din lalo na sa pumasa ng papel, si Professor Jean Toralba. Meron siyang bentaha sa pagbasa ng mga akda ko sapagkat matagal ko na siyang kilala pang 1980s, nasabi nga niya. At nakasama ko siya sa mga palihan sa Malate Literary Journal noong 1990s pa. Kaya meron siyang personal na pagkilala sa mga napili niyang tula na kanyang sinuri. Maraming salamat sa papuri dyan. At ito lang mga maikling reaksyon at dagdag na mga puntos. Pangunahin ay natumbok naman ang pinupunto ng trabaho ng Makata sapagkat ano pa nga ba kundi ang pananalinghaga, maaga niyang natutuhan yon. At ako matagal kong naintindihan kung ano ito at kailangan mo na akong pupukin ng ama-amahan na si Dr. Virgilio S. Almario bago ko natutuhan itong bagay na ito. Hindi man ako nagsisisi sapagkat ginusto ko naman, kahit medyo sinadista ng konti, pero kailangan siguro yon upang maisaloob ang mga ang ambisyon na maging Makata. Hindi naman ganon karami ang nasulat ko, ngunit salamat kay Jan na hiwatigan niya o na isahugis ang mga daloy ng mga ilang na isulat na natula. Tama naman siya. Ang pananalinghaga ang nagpapaiba sa teksto ng tula sa iba pang diskurso, lalo na prosa. Pero iba't iba ang pananaw dito. May mga Makata na pinipili yung talagang highly metaphorical o mataas na uri ng pananalinghaga. Meron mga Makata na nagsasabi kailangan kasing linaw ng prosa ang tula. So, sa dami ng mga elementong ito, naaring malito ang baguhang Makata. Kailangan mamili siya at timbangin kung ano itong mga makakatulong sa kanya. Kasi ang Makata, nabanggit ni Jan na hindi naman siya kritiko, pero sa panimula pa lamang kailangan may bahagi yung manulat na kailangan maging critical. Hindi kasi katulad na ibig sabihin katulad din ng ibang artista o ibang artista na halimbawa mga awit o artista sa entablado. Itong pagsusulat ay isang uri ng craft at ang craft ay napag-aaralan. Lahat ito, itong mga devices. Pero ang isang crucial na bahagi sa palagay ko ay ang personalidad mismo ng manunulat. Kasi itong mga elementong panlabas sa kanya ay mga maaaring matutuhan, parang pwedeng ma-acquire ito sa matinding pagkagusto sa mga ito ay pwede mong maangkin. Pero ang pinaka-crucial sa palagay ko ay yung imahinasyon, kasi parang yung mga nasa labas ay mga kasangkapan lamang at yung sarili mong kaisipan kung paano ito isasaayos ay siyang magpapaiba sa iyo sa iba pang imahinatibo ring nilalang sa paligid mo. So, nabanggit ni Jan ay yung paano maiba sa iba pang kasabayan mo o mga nauna sa iyo, at maaring kung maabutan ka ng ibang mga manunulat ay paano pa rin mo hanapan ng panibagong anggulo ang sarili mong akda. Pero siyempre hindi naman ito dapat pansariling
akto lamang, kundi ito'y isang pakikipagdialogo sa iyong lipunan na siya rin namang nagsilang sa iyo. Kaya at di lang manunulat, hindi lamang teksto ang pinagkakaabalahan dapat, kundi yung mismong nasa paligid. Nasa iyo na yon kung gaano katindi ang diskurso mo dito sa buhay. Ang isang nga sa aming mga panayam noon sa Lira, si pambansang alagad sa sining Rolando Estino, sinabi niya na dapat na maging kamukha mo ang iyong tula. Iyan sa palagay ko ang isa sa mga pahayag na pangahawakan ko, na dapat bukal sa loob mo yung mga paksang isusulat mo. Hindi sa madaling sabi, ngayon magagamit yung hugot. Dapat talaga kamukha mo ang tula. So, mahirap na gawain yun dahil dahil sa kasensitibuhan ng isang makata ay maaring tawag dito, merong emosyonal na dalahin na malilikha ang pag-iisip kung paano panghahawakan ang mga personal na paksa. Pero hindi naman yon dapat ipangalandakan sa mambabasa, kundi parang naisip ko, kailan lamang may napanood ako ng isang video na may isang mama na sinusubok basagin yung isang fiberglass box, at parang ganun yung gawain ng isang seryosong makata, na meron siyang piling paksya, na piling pagtuunan ng kanyang pananalinghaga, at kumisan ang talinghagang yon ay kumisan napakabilis, parang bumagsak lang mula sa kisame, ngunit madalas itong paraan, ang iniisip mong paraan ng pagtula ay parang pagkuha doon sa talinghaga na nasa loob ng isang fiberglass. At minsan, hindi mo kailangan ng martilyo, kundi ang kailangan mo ay maso, at pagsisikap na maabot yung naiiba mong gustong sabihin ay parang ganon. Pero ang tawag dito, ang pinaka mahirap gawin ay yung hindi pagpapahalata na ganoon ang effort na ginawa ng isang makata bago makalikha ng tula. At sa tingin ko, mayroong mambabasang makakaumpugang baso mo sa ganitong pagsisikap. Merong mambabasa na naghihintay ng pagpapahalaga ng iyong pagsisikap. At sa panahon na yon, parang ang tula ay inumin na may sasalin mo sa kanyang baso. At siya rin naman ay sa kanyang pag-unawa dito ay isang uri rin ng inumin na may sasalin naman niya sa iyong baso. At pagkaraan nun ay masasabi ninyo, ang mambabasa at ang manunulat ay makakapagsabi ng kampay. Maraming salamat po.